Nakakalungkot na isang bagay na ating ipinaglaban para sa Pilipino, hindi maibibigay po sa dating Pangulo na minamahal ng marami. Ganyan ba po ang dapat na trato sa taong minahal ang bayan at minahal din ng taong bayan? Madam Chair, mataas po ang aking respeto sa kapulisan. Lalo na po sa mga babae, mataas po ang aking respeto sa kanila. Noong nakaraang administrasyon, nanumbalik ang respeto ng ating mga kababayan sa kapulisan. Taas noo po ang ating kapulisan, ang ating mga sundalo. As its highest ang respeto sa PNP. Inuna namin ang pagtaas ng sahod ng uniform personnel dahil alam namin kung ano ang sakripisyo ninyo para sa bayan. Ako mismo bilang SAP noon, ako po nangulit noon na may sakatuparan po ito dahil minahal namin ang kapulisan. Ngunit nakakalungkot, Madam Chair, na nung nandun ako sa NAIA, nakikita niyo naman po sa video, nagtanong lang po ako sa PNP spokesperson kung saan kami dapat pumunta. Dahil sabi ni Chief PNP Marbil sa 250 po. Nilapitan ko po ang inyong spokesperson at hindi po ako sinagot, tinakbuhan po ako. Sana naman bilang spokesperson, konting sagot lang naman po. Konting respeto, sumusunod naman po kami sa batas. Hindi naman siguro dapat ipagkait sa atin ang respeto at higit sa lahat ang katotohanan. Sa totoo lamang po, ilang beses na po nagsinungaling si now Brigadier General Jean Pardo. Sana po, ma'am, bilang spokesperson, totoo lang po ang sabihin mo, alang-alang sa bayan. Your duty is to be loyal to our flag and to our country. Minahal namin kayo ni dating Pangulong Duterte. Sana, konting respeto lamang po. Kung nagawa nyo yan sa akin, magsinungaling, mas nagagawa nyo po yan sa ibang tao. Respeto lamang sana. Gaya ng pagrespeto at pagmamahal namin sa uniform personnel. Pangalawang beses na po ito na hindi ka sumagot ng totoo. Sa interview mo, sinabi mo nagpupunas lang ng pawis ang ilang pulis na nakuna ng video na umiiyak habang inaaresto si Pangulong Duterte. Mapigilan mo bang umiyak? Nasasaktan po yan. Doon lamang po tayo sa katotohanan at piliin nyo lang laging magsabi ng totoo alang-alang sa bayan. Napakasakit po sa dibdib na pagkatapos niya isakripisyo ang kanyang sarili para sa kinabukasan ng ating mga anak at ng bawat Pilipino, ni isang Pilipino ay hindi huhusga sa kanya. Imbis na ibigay sa Pilipino ang paghusga sa mga ginawa ni dating Pangulong Duterte na paglaban sa droga at kriminalidad, sadly, hindi po ganun ang nangyari. Sabi ko nga, para sa akin, Pilipino po ang dapat humusga sa totoong sitwasyon sa bansa. Kung mas nakakalakad na po ba ang ating mga anak noong panahon niya, hindi po nasasaktan, hindi nababastos. Kayo po ang humusga. Pilipino po ang dapat humusga. Minahal tayo ni Tatay Digong. Ginawa niya po ang lahat para sa bayan. Tanda na po siya. Ayaw na nga niyang tumakbong presidente. Pero ginawa niya po ito dahil yan po ang kanyang sinumpaang tungkulin para sa mga kababayan natin Pilipino. Pero ngayon, hindi lang si Tatay Digong ang inialay at ipinamigay ng ating sariling kababayan. Gusto lang inialay at ipinamigay din ito ang karapatan ng Pilipino na husgahan ang ating sariling kababayan at magdesisyon kung ano ang mas makakabuti sa ating bayan. As I said, March 11 was indeed the saddest day in our history. Sana po, hindi na po ito maulit. Marami pong nasaktan na Pilipino. Salamat po.